Although wala kami ulam. Mamaya pa po tayo kakain. Yung spirit muna natin, ang pakainin natin. Hindi ako naguto. Okay, ang aking pong title is Contentment Means Christ is in. Ang ating pong text is Philippians chapter 4, verses 10 to 13. Meron po akong statement dyan. Mamaya lang yung title ulit. Babasahin ko lang yung statement. Ang sabi ko po dito is, true contentment is found not in changing our circumstances, but in being changed by Christ. True contentment is found not in changing our circumstances, but in being changed by God or by Christ. Kung titignan po kasi natin, being content is, hindi siya talaga nakabasa sa kalapayaan. Being content is ikaw. Yung sa kaibutungan ng iyong puso. Kasi kahit na nasa iyo ng lahat na nasa kapaligiran mo, kung sa piling mo ay hindi ka pa rin content, hindi ka talaga content. The environment. Yeah. It's really inside you. Contentment can never be found outside. Contentment can only be found inside. So, basahin po natin yung Philippians 4, verses 10 to 13. Yung ating po yung text. Yung text na? Philippians 4, verses 10 to 13. Kaya ba basahin? Kaya po. Ayan. So, tumayo po tayo lahat. And let's read this. Okay, yan, okay na. Okay, simula po na. Yung kanina na po. Yan. Okay, simula po natin. How I praise the Lord that you are concerned about me again. I know you have always been concerned for me, but you didn't have the chance to come to me. Not that I was ever believe, for I have learned how to be content with whatever I have. I know how to live on almost nothing or with everything. I have learned the secret of living in every situation, whether it is in a full stomach or empty, with plenty of little. For I can do everything through Christ who gives me strength. Nakaw po na po lahat. Napakaganda po na sinabi ni po. Napakaganda yung 13. Yeah. Isa sa mga eye-opener sa akin dito sa sinabi niya is yung verse 12, ang sabi niya, not that I was ever in need, for I have learned it. Natutunan pala yun. Hindi pala automatic. Yung being content, hindi po automatic sa akin. Yung being content pala is natutunan. Kagaya nito eh. Sinabi niya, I have learned it. Okay. So, bigyan po natin ang introduction. Ang Book of Philippians po ay, ang author nito ay si Apostle Paul. Wala pong question doon. Sinulat po niya to AD 60 to 62. Saan niya to sinulat? Sinulat po niya habang siya ay nasa prison sa Rome. First imprisonment po niya to, ang text po natin is Acts 28, 16 to 21. Dalawang beses po nakulong si Paul. Ito yung first. Ang una po is house arrest. Yung pangalawa is nasa dungeon talaga siya. Which is hindi na nakasulat sa Book of Acts. Kasi dito po natapos sa first imprisonment niya ang nasulat po ni Luke sa Book of Acts. So dito po is si Paul ay wala po siya sa kulungan, nasa house arrest siya. Nakatira siya sa isang bahay sa Rome na mayroong nagbabantay sa kanyang sundalo. Kaya siya ay malayang pwedeng bisitahin. Kasama po dito sa privilege na binigay dito. So, ang recipient po nito ay ang church in Philippi. Ang Philippi po is a Roman colony in Macedonia. Akala ko before, Macedonia is a place. Hindi po pala. Macedonia is a province ng Roman. It's a Roman province of Macedonia.
Macedonia. At ang mga churches po na nandito sa area ng Macedonia is Philippi, Thessalonica, at saka Berea. Yung tatlo po churches. Yeah. Ang Galatia, ang mga churches naman doon is yung Corinth. No? Yung Church of Corinth ay nasa Galatia po, yung Lystra, yung Derbe. Ito po yung nasa sa area ng Galatia. So yung tatlong church po yan ang nag-support sa kay sa Macedonia? Yeah, sa Macedonia, sa churches sa Macedonia, ang ano doon is yung Berea, yung Thessalonica, at saka ang Philippians. At usually po, sila, of all the churches, tumanggap lang po si Paul ng tulong, support, ng lagi sa mga Philippine church. So, ganun po sila ka-open when it comes to missionary. Kaya tawag din po sa kanila partners sila sa ministry. So, Macedonia is a Roman colony. Is a province in Romans na meron po siyang tatlong churches na magkakatabi within that area. Ang Berea, ang Philippians, at ang Thessalonica Church. So, mostly, ang nasa Philippians po ay mga Romans. Kasi nag-i-retire place po ng mga Romans. Kaya mostly po ang mga nandyan ay mga Gentiles. Philippians was the first church Paul planted in Europe. So, Acts 16. Ito po yung first church na pinlant ni Paul sa Europe. So, since na most Roman sila dyan, kaya mostly Gentile po sila nandyan. Bibihira o konti lamang po ang mga Jews na nandyan. So, sino po ang mga nasa Philippians sa Acts 16 na naging disciple ni Paul dyan? Si Lydia. Yung nakulong po si Paul at saka si Silas sa Philippians po yun. Yung Acts 14, na nakulong sila dahil pinalayas ni Paul yung masamang espiritu sa isang babae na ang kanyang trabaho ay manggulat. So nung mapalayas yung demonyo sa babae nito, hindi na siya makapaggulat kasi wala na yung demon sa kanya. So nagalit yung kanyang amo dahil wala na siyang source of income, inakusap po niya si Paul na sina Paul at Silas na nagbibigay ng ibang mensahe. Kaya sila ay doon pa lang ay pinagbabato na at kinuha sila, in-prison po sila doon. At doon nasa prison na sila, si Paul at saka si Silas ay kumakanta at doon nabukas lahat ng sila because of the prison worship. At pagkatapos po noon, dahil doon, kapag nakatakas under the Roman rule, kapag nakatakas ang preso, buhay nung kaya nung magbukasan yung mga pintuan, papatay na sana ng jailer ang kanya sarili. Pero sabi ni Paul, huwag kang magpakanta na andito kami lahat. And because of that, nabuksan po yung gospel doon sa pamilya ng jailer. Lahat po yun ay nangyari sa Philippines, sa Church of Philippi. Next slide please. So, bakit po sinulat ni Paul ang Philippians? Bakit po niya ito sinulat? Una, para magpasalamat sa mga Philippians sa Church of Philippi for their generous financial gift through Epaphroditus. So, ang nagdala po ng gift nila kay Paul, ng Church ng Philippi, is si Epaphroditus, which is one of their talagang project. Number 2, to encourage them in unity, joy, and unity. Kung mapapasin po natin, kukunti lang, ang nag-rest lang dito sa verse 3 yung mga false teacher, hindi masyado ito ang problema ng mga Philippians. Ang talagang purpose ni Paul, kaya sila sinulatan is to tell them. And then to remind them sa unity, joy, and unity. Tapos ito report his condition in prison, to warn against false teacher, Judaizer. Alam po natin ng Judaizer, sila po yung nagsasabi na Christian sila, they believe in Jesus, plus law. Kailangan, para makumpleto ang salvation mo, kailangan mo sundin yung law. Pero kung Gentiles ka, kailangan mo magpa-circumcise. So yun po yung mga Judaizer. Legalists, it is also, they are promoting law sa kanila. To commend the
nagpapasalamat po si Paul dito sa mga taga-Pilipos. Kaya although it is mostly a Gentile church, pero nandun po yung kanilang pagmamahal dito. Next. Yung historical background po ng Philippines. Originally, it was called Trinides, renamed after Philip II of Macedon, yung tatay po ni Alexander. Kaya po tinawag itong Philippines from King Philip ng Macedon. Became a Roman colony after the Battle of Philip. So ito po ay Roman colony. Kapag nandito ka, you will have the Philippines to be a Roman citizen. Roman veterans settled here. So yung mga Roman veterans po ay dito sila nag-settle. Dito sila yung kanilang ano tawag dito? Yung ano ng mga sinyo? Yung kanilang yung bakasyonan or place ng mga retirement place ng mga Roman veterans. Citizens and Roman rights and privileges. Paul visited Philippi during second missionary journey. So, ito po ay tinayuri po ng kanyang second missionary journey. Notable converts po dito ay si Lydia, a businesswoman, and the Philippian jailer. Paul and Silas were in prison and miraculously released. So, ito po lahat ay nangyari dyan sa Philippi. So, ano po ang team ng Philippians? Ang team po nito ay nasa prison si Paul ay joy. Joy in the midst of suffering. Biro mo, nasa prison ka, ang message mo, joy. Rejoice in the Lord. Tapos, team po nito, sinasabi niya, ang mga Philippian believers ay partnership ni Paul in preaching the gospel. Another theme is unity and humility. And then pressing on toward the goal, rejoicing and contentment. Kaya kinuha ko po yung contentment kasi ito sa mga team. So ngayon, when it comes to contentment, bakit nga ba we struggle? Lagi tayo discontentment. Bakit tayo ang pakiramdam natin hindi tayo kontento sa ating buhay? Malaking impact po sa akin ng pag-mission kasi dito ko nakita yung talagang value nung especially yung present situation ko. Kasi pag nasa mission field ka, makikita mo yung kahirapan. Yung difference, yeah. Wala silang safe water, wala silang malaking bahay, ang kanilang usually tinitirhan may bahay kubo, na usually meron lang isang kwarto at isang sala at isang kitchen. Ang kanilang pagkain, nahulog. Kung ano yung makukuha nila sa mundo, yun ang kanilang pagkain. Naalala ko nung pumunta kami sa isang, nung kasama ko si Maymay, inahingan kami ng bigas na may halong mais. Bigas na may halong mais. Yung malis na, ang malis na yung paro. Nakakain na kayo nun? Bigas na pinalawan ng mais. Kami po. Hindi pa. Kahit yung nasa probinsya, hindi pa. Hindi yun. Kami po. Nakakain na, di ba? Yung mais, ginigiling nila, hinahalo sa bigas. Hinahalo po. Kisa po ang tawag sa amin. Kisa. Ang tawag po sa amin. Oo, sabay na sila sa akin. Opo, sabay po. Eh di naging kulay nila pag bukas. Ihalo. Halo siya. May Mono. Ito yung hinanda sa amin sa mission. Nung kumain kami, ito yung hinanda. Tapos sumubo si Maymay ng konti. Sabay luwa. Tapos sabi niya, ano ito mami? Eh, huwag ka mainiwin. So, narinig ng pastor, tapos hindi siya makakain. Pinapukasan, bigas na talaga. Tukanin kaya. Sabi ko, hindi po kasi siya sa kumain. Ngayon lang ako nakita. Tapos, para makakain siya ng itlog, ang gagawin niya, mamumuha siya sa mga tulad ng ng itlog na So, doon ko na-appreciate kung gaano ako ang blessed. Pero these people, kahit na ganun ang kanilang
struggle dito na hindi tayo makontento. Ang una po is, ang unang reason is because the Word teaches us to want more. Kaya hindi ka makontento. Kasi lahat na nasa paligid mo, ang sinasabi sa'yo, kailangan mo tapunin mo. Meron ka ng cellphone. Dalawahin mo. Dalawa mo, panadal pa cellphone. Kaya, ang problema, ang cellphone mo, Huawei. O kaya Oppo, kagaya mo kaya ano. Ang katabi mo, si Gemma, ang cellphone mo, iPhone. So, gusto mo yung Messages pa rin. hindi ka naman kukontenta nyo dito sa hawak mo kasi mas maganda yung hawak niya. Kaya ako magkakaroon ng cellphone na gano'n. Di ba? Hindi ka naman nagpasalamat dahil may cellphone ka. Eh, nainggit ka pa dahil sa cellphone niya. Naalala ko yung Nokia naman, di ba? Meron cellphone na umiilaw yung cellphone. Kapag naging umiilaw, Saka po kalalay parang oo, malalaki yung cellphone noon. Parang sino ba yung pininggitan ni Peter sa pininggitan ni Jesus sa kanya na gagawin? Si John ba? Sinabi si Jesus sa isang disciple, kasi si Peter. Kasabi niya sa kanya, ba't tinitignan yung blessing ng iba kasi sa'yo? Hindi mo ba alam na ikaw ang papatay ng batang yung maunang simbahan? Hindi ko pa siya nabasa. Diba, sabi ni Jesus sa isa ng disciple, binigay niya yung mission dun sa disciple niya. Tapos may nainggit na disciple. May nainggit. Si! Tapos kaya ang tip nun is, dahil kung tinignan niya lang yung kanyang, binigay sa kanyang mission ni Jesus, di niya na kailangan tignan yung mission ng isang pang-disciple. So, meron naghingitan. O, parang nainggit si, mag-google ko. Kasi tuloy nga. Siguro may Parang hindi ko ma-read. So, because the Lord teaches us to want more, kaya pag talagang tumingin ka sa mundo, wala talaga. Magliligaw ka talaga. Culture condition us to believe we'll be happy when more money, more status, more comfort. Lahat. Kailangan marami kang meron para maging masaya ka. Pero totoo ba yun? Sabi ko nga, kung yun talaga ang ating kaligayahan na nakadepende sa material things, eh di dapat wala nang mayaman na nakakaligayahan. Dapat wala nang sikat na nakakaligayahan. It is pain. So, advertising creates artificial needs. Making contentment feel like contentment like setting. Ang sabi po niya, the eyes of man are never satisfied. Proverbs 27:20. I found it, sorry. John 21:20-22. Peter turned and saw the disciples of Jesus loved following them. He was the one who had reclined next to Jesus at the supper, and he said, Lord, who is it that is going to betray you? Blah, blah. Anyway, ang sabi ni Jesus sa kanya, Jesus responds by telling Peter to focus on his own path and mission rather than comparing himself to others. See? Okay, kasi parang tinanong si Jesus tinanong ni Peter si Jesus, siya. Oh, Diba? gagawin niya. Anong mangyayari sa kanya? Yes. Kaya sabi ni Jesus, mag-focus ka sa iyo. Yes. So, iba naman kasing kwento. Yung explanation. Rest lang yun! So, bakit hindi po tayo makontento? Kasi, yun ang sabi ng mundo. Yeah. Teaches us to want more. Ito, isa pa ito. Ba't di ka makontento? Because we compare ourselves to others. Yeah. Kapag may bagong TV yung kasama yung kapitbahay mo. Yan yung sinasabi ko, May. Pag may bagong TV yung kapitbahay mo, bababagin mo na yung asawa mo. Kailan tayo magkaka-TV?
sasabihin ko lang sa'yo na meron ng bagong rep, mas malaki sa rep ko. At saka sabi niya, meron na rin kaming bagong sopa, mas malaki dyan sa sopa mo. At higit sa lahat, sabi niya, meron na kaming bagong rice cooker. Wala kang rice cooker. Para hindi mo na ako lalaitin na lagi ako nagpaparep sa'yo. At para yung magmula rin ako lalaitin na wala kang upuan sa bahay namin. sabi ko, talaga naman. Pati po so when we always compare ourselves to others, hindi ko talaga tayo magkakaroon. Never become. Yeah. Sa mga bag na lang, naalala ko. Sa tagal-tagal ko rin naman yung binibigay sa akin ng regalo nasa Pilipinas ako. Nung nagpadala siya ng bag sa akin, karapisa, ay hindi ko naman alam yung mga ano mo. Sabi ko, wow, ang ganda naman. Wala naman kong karapisa sa Pilipinas, kaya hindi ko siya alam. Sikat po na yun. Ha? Sikat na sikat. Sikat na sikat. May nung una. May nung una labas po niya. Yung una lang, karapisa. Nung dumating ako sa Italia, Hindi na po. paano ganun na to siya? Magkarpisa pinadala sa akin. May mas masarap. Meron pa parang mas maganda doon. Kahit naman ng level, itatan letter lang, okay na. So, when we compare, kahit ano pa yun, bakit hindi tayo even sa ministry na. Even sa ministry, dapat ito, bakit siya, galing yung boses niya, patagol yung boses niya. No comparison. Kasi unique tayo, bawat isa po tayo unique. At meron kanya-kanyang gift ang Lord sa atin. Kaya we really don't take for them. So we look at other people, lives, ministry, family, and think, well, we look at other people's life, ministries, families, and think we're missing out. Social media fuels discontentment by showing the highlight reels, not the reality. Exodus 20:17, sabi po dito ni Moses, do not forget. Ang pagkasabi mo, yung property ng iba, is to benefit you. Even the disciples. Sana meron din ako din. That is really so, sabi po ni Paul kay Timothy 6:6, but godliness with contentment is great gain. Yung pagiging malapit po natin sa Diyos, na may contentment sa atin, is napakalaki daw po itong pagpapala sa atin. So, why do we struggle with this contentment? Because the Word teaches us to want more, because we compare ourselves to others. Next slide, please. And then next is, the last is, because our desires are disordered. Every good desires, marriage, success, comfort, can become idols if they take God's place. When we think we can be happy without X, we make X our God. So, every good desire, marriage, success, comfort, lahat tayo gusto natin maayos, o ang mga pagkasawa. Lahat tayo gusto natin maging success. Lahat tayo gusto natin maging comfort. Pero, kapag ang mga yan, na ambition mo, ay siya ang nagiging una at nandito ang Panginoon, they are your idols. Nagiging idol mo sila. When we think we can be happy without X, then this X is our God. Ang sabi po dyan is, you shall have no other gods before me. So anything na nagiging priority mo, ito ang priority mo, ito ang Lord. Anything is nagiging second
trust on God. Above God. I don't do so. Kahit maganda pa, kahit pamilya pa natin, anything that is become the first and God become the second, di ko tayo susubukan. Kasi alam ni Satan, ito yung priority. Unless na masubukan ka, doon mo lang ma-realize, hindi nga pala ang number one sa akin. Second nga naman pa siya. So, minsan, kaya meron tayong discontentment because our desires are discontentment. Sabi ko nga, ayaw ng Lord na number one siya. Kasi pag may number one, may number two. Ang gusto ng Lord, only siya sa buhay. So, hindi rin pwede sabihin natin na we want smooth, in everything. We want smooth yung relationship. Hindi sabihin okay siya, hindi pwede mo. Hindi, okay din yun. But then, it is under God plan. Kasi may mga bagay, alimbawa, ambition. Kaya hindi ka nakakapag-move sa Lord kasi gusto mo muna maabot yung ambition. Na, yan po, I'm speaking, matagal na ako, alam ko na may pagkatawag ko sa kanya. Matagal na. This college pala. Alam ko, God is really. Kaya nga inaano ko ang sarili ko minsan in-evaluate ko sa ko, Lord, siguro kung sinunod kita, simula ng university days ko, tinahak ko yung path na gusto mong tahakon ko. Palagay ko hindi na ako ganito ngayon ang narating ko sa university. Kasi po dati, dahil siyempre, pinag-aral ako ng magulang ko, nagtapos ako ng university, lagi ako yung paghihirap ng magulang ko, inisip ko muna na ibalik sa kanila lahat. So, hindi ako makapag-full-time sa ministry kasi kailangan ko mag-aral. Kasi during our time, 80s po, pag sinabing full-time talaga, hindi ka magtatrabaho. Ngayon kasi, yung sa being ambassador na representative ka ni Christ in any place, pwede sa workplace, pwede sa church. During our time, hindi po. Kailangan kung full-time ka, nasa church ka. Hindi ka magtatrabaho. Your devotion will be sa church. So, sinunod ko yung kailangan ko muna unahin yung mga magulang. Nung alam na sa tingin ko, na-fulfill ko na yung dapat kong fulfill sa kanila, doon ko pala unahin yung gusto ko, yung gusto ko yung sa buhay ko. Kaya nga sabi ko kung ma-install po ako, by God's grace, makapunta dito sa bishop. Matagal na po akong associate pastor. At kahit kailan hindi ko ma-install ako in full reverend, as a reverend. Kung makakapunta sila dito, we will do that. Ordain po ako as ordained pastor. May lisensya na pwede na ako magkasal. Yun, at the age of 62. Kasi magsi-62 pa po next week. At the age of 62, doon pa lang ako ordained as pastor. Kung gugustuhin ko, at the age of 30, dapat ordained pastor na. Sabi ko sa Lord, you win. So, anong mas better na? Maging flexible kung maging sa akin yung Sa tingin ko, looking back, dapat sinunod ko ang plano ng Lord sa buhay. Kasi mas maganda siya. Sinunod ko ang looking. Kaya ngayon, whatever it is, Lord, let your plan. Yun ang plano mo sa buhay mo ang gusto. Kasi nag-teach na kayo sa akin. Naging flexible pa kayo, nakakapag-trabaho pa ka rin. But during that time, you are very responsible when it comes sa... Yeah, during that time, kasi ngayon binaliktad ko, mas focus ako sa church. Yeah. Dati hindi. Focus ako sa trabaho at pag meron akong libreng time, yun ang bibigyan ko sa church. So, I just make sure na Saturday and Sunday is free ako. Na, dahil yun lang yung time ko para sa church. No? So, but sabi ko pa rin sa Lord, hindi pa rin yung lahat. Kaya ngayon, alam mo naman I'm willing to give up everything para lang to handle the church. So,
nung pumunta po ako dito, kasi hindi ko na-expect yung mangyayari ko sa akin. Pinuno ko ng trabaho ang sarili ko kasi magpapagawa kami ng bahay. At kailangan po namin yung dalawang yun para makapagpagawa ng bahay. So, ang first response ko dito, pagdating ko ng Italia, mapupuno ko ng trabaho. Kasi wala naman akong ano dito, si Pastor Herman na ako, di ba? Hindi ako tatay, I will just be attending. Yun ang ano ko. Kaya nung nagbago ang lahat, nawin down ang aking schedule. Kaya, ano ba by the grace of God, yun ang pinagtataka ko. Matutuloy mo siya. Yeah. By the grace of God, and by the help of my family, kami lahat. Kaya sabi ko sa kanila, until next year. Sabi ko sa kanila, kapag na-reach na namin yung gusto namin, the full family will go into a trip to Japan. That's ako ang design. Yeah. Ako ang sasagot ng airplane ticket at accommodation. Si Arman ang bahala sa pagkain. Kaya dito ko po dito ko makikita gaano makapag ang Diyos kapag hihina natin siya. And for me, kahit kailan hindi ko nabigo sa akin. There is a time talaga sa oras na yun. Merong oras talaga na yun ang ako sa inyo. So, bakit po tayo nakakaramdam ng discontentment? Una, because the world teaches us, the world around us teaches us to want more. Pangalawa, because we compare ourselves to others. Last is because our desire is mismo, yung kalooban natin ay hindi po tumatama sa kalooban ng Diyos. So, tingnan po natin, what is true contentment? Tingnan po natin. Ano ba talaga ang true contentment? Contentment means being at peace inside because you trust that Jesus is enough. No matter what's going on around you. Ulitin ko po, contentment means being at peace inside. Sabi ko, contentment wala sa labas. Ang contentment nasa loob po. Because you trust that Jesus is enough, no matter what's going on around you. In simple terms, ang sabi ko dito, it's not about having everything you want. So, contentment hindi yung nasa iyo na lahat, kaya kontento ka na. Kasi kahit kailan, hindi ko makontento kung material things. Dahil pagbili mo ng latest model ngayon, bukas may latest model. Ganit lang sila naman. Kaya, pagbili mo ngayon, bukas lumanin sa'yo. Kaya hindi pwedeng It's not about having everything you want. Pangalawa, it's about knowing that you already have what matters most. Ang pagiging contentment daw po ay yung alam mo na meron ka na kung ano yung pinakamahalaga. And that is Jesus. Para ba ako ba sa Iba pala, pakaramdam sa Mr. Palma. Kapag nakay Lord ka. Kaya kahit pagpinga siya ng 100 na kanyang ako pang linggo, hindi niya papasin yung 100 euro. Kay Jesus pa rin siya. Tama ba ako daw? Amen. Amen. So, whether life is good or hard, you don't lose your joy because Christ gives you strength. Napakaganda. Whether life is good or hard, nandun pa rin yung joy. Because Christ gives you strength. Philippians 4:11-13, Paul says, He learned how to be okay in any situation because Jesus gives me His strength. So, ako, very eye-opening sa akin kung learn. Hindi pa na talaga ang contentment ay hindi siya automatic. Kailangan
pinag-aaralan ito. Ito ay nakukuha sa mga experiences na nangyayari sa atin. 1 Timothy 6:68, Paul says, we can be satisfied with what we have when we focus on living for God. Tama naman yun. We can only be satisfied kung ano yung meron tayo when we focus on living for God. Okay, so, paano po natin, okay, Paul is really a well-contented person. Paano niya natutunan maging content sa buhay? How did Paul learn contentment? Hindi po madali para sa kanya. Next slide mo. How did Paul learn contentment? Number 1, through experience and hardship. Yan din ang magtutulong sa atin para makontento tayo. Ang sabi po ni Paul dyan, I know what is to be to me. And I have tried. Naranasan niya. Naranasan niya makailangan, naranasan niya managana. Kaya sabi ko sa mga Philippians, salamat sa binigay niyo, pero nagbigay kayo hindi dahil kailangan ko. Nagbigay kayo dahil mahal niyo ko. Dahil sa sarili ko, magbigay kayo at hindi, pareho lang sa akin. Ano ganun ibig na sabihin? Pareho lang sa akin dahil natutunan ko maging kontento na nananagana at kontento na wala. Kontento kung busog at kontento kung kahit gutom, kontento pa rin siya. Kaya no wonder, kahit na siya ay nasa prison, kontento pa rin siya. Kasi ang kanyang contentment. So, paano, how did Paul learn contentment? Through experience and hardship. Number 2, through focus On eternity. on eternity. Naalala ko yung fracture. Di ba? Sabi ko sa Magin, bibigyan kita ng sauce na church. Kasi ostrich siya. Mararapture yung mga Christian pagkatapos ng 3.5 na revelation period. So sabi ko, bibigyan kita ng sauce. Nagkaka siya, bakit? Para magpagpatuloy yung GPS. Tapos sabi ko, yun, mahina na ka. Mahina? Tapos sabi ko kay Sister Alma, Sister Alma, sayang naman yung bagong gawa mong bahay. Kung hindi mo matitirahan ng matagal. Sabi ni Sister Alma, bahala na siya doon. Basta ako, sasama ako. Mas maganda yung dadaglan niya. Di maganda yung Kaya pala sabi ni Sister, Marlene, dito niya ako makita, baka daw ako narapto. Nung hindi kinabahan na siya. Because of that, yung napag-usapan namin. Tapos nakakatawa si Gemma. Na naginip, na-rapture si Brian, na-iwan siya. Iba naman klase. Kaya pala. Hindi ko kasi naiintindihan. Hindi mo naiintindihan. Kasi napag-usapan nga namin sa Zoom. Kaya takot na sakot siya nung hindi kayo makita. So, paano naging contentment si Paul? He focused on eternity. Lagi naman yung sinasabi niya, our blessed God, looking unto Jesus. For me to live is Christ, and to die is gain. So, yun ang kay Paul. Next slide, please. Ngayon, tayo naman, paano tayo makaka-overcome sa ating discontentment? How can we overcome discontentment today? Una, ang dapat po natin ito, Nakakapit. abide in Christ daily. Ang sabi po ng Lord sa John 15:5, apart from me, you can do nothing. Wala naman talaga tayo nang hiwalay sa ating Panginoon Jesus. Discontentment grows when we disconnect from
Magiging discontented ka sa buhay mo kapag hindi ka nakakalimutan natin. Kasi nakakawin. Yeah. Kapag, di ba yung sa salvation, yung puso natin, meron siyang chair. Nung hindi pa tayo nakakatanggap kay sa Lord, tayo yung nakaupo doon sa bottom ng ating heart. Nung makatanggap na tayo kay Lord, si Christ na dapat ang nakaupo. Hindi na tayo. So kapag daw po ang discontentment ay nangyayari lang sa atin kapag tayo ay nag-disconnect sa ating Panginoon. Humiwala yan. So spend time in the Word and prayer. Not just for answer, but for relationship. Bakit ka nananalangin? Para patugunan ka ng Diyos sa panalangin mo? Hindi ko dapat sa mga. Nananalangin ka dahil gusto mo makasama at makamit ang Diyos sa buhay. Kaya nga, tignan po natin ang panalangin natin. Kailan tayo nanalangin nang wala ang Diyos? Kailan ka nanalangin nang wala ang Diyos? Na ang sinasabi mo lang sa Lord, Lord, nandito po ako ngayon, hindi para humingi. Nandito po ako ngayon. Gusto ko lang maranasan at maranasan sa aking buhay. Kaya sabi ko, gaano kasarap yun? Na yung anak mo lumapit sa'yo. Alam natin, pag anak natin, pag lumalapit, gusto niya. Pag unakarin yung lumapit, gusto niya. Ano na naman? Ano na naman ang bibili ko para sa'yo? Ano na naman ang gusto mo? Or kung magpapaalam, no? Lalabas, magpapaalam, ihimasi-masin ka pa niya. Alam mo, may kailangan. Pero pag tumawag sa iyo, anak mo sabihin mo, kailangan ka, no? Kailangan, gusto ko lang kapalitan. I just want to feel your presence. Napakasarap, bilang magulang. How much more we try? So sometimes, sa ating pong prayer, minsan naman, sabihin na lang natin sa Lord, I just want to be with you. Gusto ko bang maranasan at maramdaman ka sa ating buhay. Wala akong request, Lord. Kaya alam ko, alam mo naman kung anong kailangan ko. Ang gusto ko lang, presensya. So, how much more? Every Sunday, yung panalangin natin. Lord, wala ko anong request. Ang gusto lang ko namin is maranasan ka na sa Panginoon. But the reality is, some people is they're praying for the answered prayer, yung mga request nila, not focusing about the relationship with God. Yeah. Ako mas sila dun sa prayer. So, yun yung important. Kaya nga kapag, kasi yun ang ano eh, ang test nun eh. Kung kanino ka nakafocus. Doon nga ba sa giver o doon sa give ka nakafocus. Kung sa giver ka nakafocus, kahit hindi na ibigay yung gifts, okay lang sa'yo. Pero pag sa give ka nakafocus, pag hindi binigay yung gift, Madali ka magkakaroon. nagagalit ka na doon sa giver. Ba't hindi mo binigay? Diba? Hindi na ako sisimba. Isang taon na to, As kaya kasi may isip pa para tumuloy yung taon na. No? So, paano po natin ma-overcome yung discontentment sa buhay natin? Number one, abiding in Christ. Daily. Hindi pa may kailangan ka. Daily. Araw-araw. Kailangan nyo lang naisip po natin ang makasama natin si Kristo araw-araw sa ating buhay. Pangalawa, renew your mind with truth. Be transformed by the renewing of your mind. Kailangan ba po pagbuhin natin ang nasa isipan natin, mindset. Paano? Halimbawa ganito. God is holding out on you. Napipilitan o pinipigilan ng Lord ang mga bagay nito sa atin. Ang sabi mo, dapat po ang iisipin natin kapag hindi nabibigay ng Lord sa atin ang mga panalangin natin, He will never leave me. Hebrews 13:9. Hindi ako, kahit hindi ibigay ng Lord sa akin, hindi ako iiwanan mo. Diba? I need more to be happy. My God will supply all I need. Kahit wala lahat sa iyo, I
lahat ng pangangailangan ay isusupply ng Panginoon. So, kailangan we change. Palitan daw po natin ang ating mga kaisipan ng katotohanan ng Diyos. Paano po natin magagawa yun when we continue to read the Word of God? Ulitin po natin ang ating mga mind ng salita ng Diyos para yun ang ating pangalaman. Diba? Hindi tayo tinugon ng Lord sa panalangin natin na maging maayos ang church. Hindi tayo tinugon. Pero sinamahan na tayo kahit magulo ang Diyos. And that is really enough. Sometimes hindi po natin alam kung paano kumilos ang Diyos. Pero pag nalaman natin, hindi po siya nakikinig. Pero pag nalaman po natin, hindi na siya Diyos. Kasi that's how God's will. He wants us, hindi siya nag-explain because He wants us to trust Him. Gusto po ni Diyos na magtiwala tayo sa Him. Number 3. Number 2. Practice gratitude. Galing po siya kanina. Mahalaga siya appreciation. Diba? Kailan ka nagpapasalamat? Kapag binigyan ka ng kayo. Pag natanggap na. Pag may ano ka, natanggap ko. Pag natanggap na? Pagdating sa regalo, paano ka magpasalamat kapag gusto mo talaga kontento ka doon sa binigay sa'yo? Sabi, pabalik ko, parang Hindi, kahit hindi mo pa binabalik, paano yung reaction mo? Kapag gusto mo talaga yung binigay sa'yo. Nagsisisigaw. lalapit ka. Nagsisigaw ako. Tuwan-tuwa ako. Ngayon, kapag hindi masyado, Kasi mako na. ay, hindi ka Sinasabi na the reality. The reality is Oo. That is, although, No, hindi medyo ka ganun okay kasaya. yan. Hindi ka ganun kasaya, pero sasabihin mo lang. Pero kapag gusto mo yung regalo, salamat! Ito yung matagal ko ng panalangin. Pero pag hindi mo masyadong gusto, sabihin mo. Bakit mo mahalaga yung practice gratitude? Dahil need to agree with this or not. Nagpapasalamat tayo kapag kontento tayo sa binigay sa atin. Pero pag hindi tayo kontento sa binigay sa atin, hindi tayo nagpapasalamat. So, hindi ka nagpapasalamat sa Diyos dahil hindi ka kontento sa binigay ng Diyos. Kaya, kailangan mo sa araw-araw kung contented kang tao, kailangan lahat ng bagay pinasasalamatan mo. Hindi lamang yung magagandang bagay, even yung hindi mo dapat pasalamatan mo. Sabi ko ng Thessalonians 5:15, thankfulness shifts your eyes from what you love to what God has already done. Give thanks in all circumstances. 1 Thessalonians 5:15. Ang pagiging thankfulness daw po shifts your eyes from what you love to what you already has done. Nakapokus ka na ngayon sa pagpapasalamat mo sa Diyos, nakapokus ka na hindi doon sa kung anong wala ka. Nakapokus ka na ngayon kung anong meron. Minsan kaya hindi po tayo nagpapasalamat sa Diyos kasi ang in-expect mong blessing ay malaki. Pero binigay na blessing sa iyo Lord, kala mo hindi ka tinugon ng Diyos. Pero kung marunong po tayo magpasalamat even with those small blessing, is magpapatuloy po ito sa atin magiging kontento po tayo sa lahat ng binigay sa atin ng Diyos. Number 4, surrender and fulfill the desire to God. Magaling po ito. Kailangan para maging kontento tayo, yung lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo na hindi pa nangyayari, give it to God. Give it to God. Yung lahat na nangyayari sa buhay mo na hindi pa nangyayari, give it to God. Hindi ka pa nakakapag-asawa, give it to
na kapag hindi binigay sa atin ng Lord, nagkakakamata. Kaya ako pagkento sa opo. Colorful kasi ang mundo. Ang sabi ko na Psalms 37:4, delight yourself in the Lord. Ang kasunod ng verse nito is, and He will give the desire of my heart. Pero ang lagi lang natin sinasabi sa Panginoon pag nanalangin tayo, Lord, sinabi mo sa Psalms 37:4, you will give my the desire of my heart. Hindi mo kinukot yung una, delight yourself in the Lord. Kasi yun ang ayaw mo. Basta gusto mo lang, Lord, give and give and give. Sabi ng Luke 22:42, not thy will, but yours. True. Lagi mo sinasabi yan. Pero, kailan nangyari sa buhay? Ang will ng Lord ang nangyari. So, discontentment is often a sign of closed fist around something. Yung discontentment daw po is close fist. Close this kaya, no? Around something. Close ka. Kung ano lang yung gusto mo, yun lang yung gusto mo. So, parang, Kaya hindi ka makontento kasi nakafocus ka lang dun sa gusto mo. ibig sabihin parang hindi ka open-minded. Hindi ka open-minded. Kung ano yung gusto mo, yun yung gusto mo. Hindi ba rin kung ano yung gusto ng Diyos? Basta ito yung gusto mo. Diba? Akin to eh. Let go and trust that God is wise. And now. So, mas natin, i-close this maging open tayo sa mga. Open tayo kung ano ang gusto mangyari ng Lord sa atin. So, kailangan na po isurrender natin lahat. Yung unfulfilled desire sa atin, sa buhay po natin. Number 5, be generous and serve others. It is more blessed to give than to receive. Mas pinagpapala daw ko yung nagbibigay kaysa doon sa mga tumatanggap. Generosity breaks the power of greed and entitlement. Entitlement ko na, kailangan gawin mo ito sa akin kasi ganito ang ginawa ko sa iyo. Kasi ito, entitlement. Utang na loob. Utang na loob ba yun? Oo, parang may utang na loob ka sa akin. Dahil ginawa ko ito sa iyo, kailangan gawin mo ito sa akin. That is entitlement. When you meet others' need, your own feel small. Kapag daw mo, pag nainaan mo, yung need ng iba, yung pangangailangan mo, so giving really is be generous and serve others. Isa ito sa mga break na discontentment sa atin. Kasi hindi ka pa pwede magbigay kung hindi ka kontento. Mahirap siyang gawin pagka hindi ka kontento. Yeah, kaya nga hindi na bibigay mo ba? Kasi bakit mabibigay? Sa akin na, kulang to eh. Diba? Hindi ka kontento kasi kung ano yung meron ka, kahit marami ka ng meron, hindi ka pa rin kontento, kaya hindi ka nagbibigay. Kaya ka Kasi, lang. dahil kung kontento ka na, magbibigay ka. Ay, hindi ko na kailangan, kaya ibigay ko nito, o kahit kailangan mo, mas kailangan na. Diba? Kasi kontento ka naman kung meron ka. Na, ano, so, being generous, break yung discontentment sa ating buhay. So, lima yun, ulitin ko ulit. Paano tayo, how to overcome discontentment? Abide in Christ daily. Renew your mind with truth. Number 3, practice gratitude. Nagpapasalamat nato tayo araw-araw. Surrender and fulfill desires to God. And then number 5, generous. Sa aking conclusion, sabi tayo, Christ is enough. Christ is enough. The secret of not getting more is realizing you already have enough in Christ. Kaya daw kung tayo hindi na nag-crave pa for getting more, is realizing you already have enough in Christ. Whether you're in plenty or in need, remember all secret. Christ
is your portion, and Christ is yours. Mahihina ka, Christ is yours. May kulang ka sa buhay mo, Christ is yours. Ano man ang mangyari dito sa sagot ko, pagdating sa gani, may kulang. So, everything is centered in Christ. Kaya po, Paul, Christ is enough. So, kailangan po sa atin, Christ is also enough. So, tatapos po ako sa Philippians 4:13. Kaya sinabi ko nito, I can do all things through Christ who strengthens me. Bago mo pala yan, kailangan pagdaanan mo muna yung sinabi mo. Yes. Kaya nasabi niya to, I can do all things. Because of Paul, Christ is enough. Pero tinutuot na kaagad. Yeah. Kaya sabi, okay, kaya ko ito gawin, I can do all things. No. You can do all things because Christ is enough for you. Ay, talaga kung masasabi ni Paul yan, sa dami niya kayo pinagdaan. Diba? Sa dami na kayo sa Sa mga experience niya. pinatunayan, kaya niya sa namin. Kaya pala, yan po ang kanyang ending na book. Ano po? So, yeah, Philippians po. Ito yung ending chapter niya. Yeah, 13. So, Kaya naman pala hanggang 18 lang kasi yung 20 lang yung verse ng chapter po. So, sinabi ni Paul, I can do all things. Dahil natutunan niya maging kontento sa lahat ng bagay. Kasi Christ is enough. Because of that, now we can boldly say, I can do all things through Christ who is strengthening me. Hindi dahil malakas si Paul, hindi dahil matalino si Paul, kundi dahil si Paul, si Christ ang sentro sa buhay. So siguro, even us, kapag gano'n naman sa buhay natin, nakasentro si Jesus, we can do all things through Christ who is strengthening us. Ang problema, hindi pa nakukulong, ay napilit na. Ang problema ko, hindi mo nakakulong, hindi ka man ako, eh. Talaga nang bumibitaw na. Yun ang problema. Nagutom siya, araw siyang kinakain. Hindi nga tayo nagugutom, laging pusog eh. So, kahit po natin ito ngayon, wala naman ang mamadali sa akin. Kaya, Wala naman nag-react ako. Ang galing din po. kung anong oras tayo matapos. So, siguro, kumalan siguro sa Ano pang dapat ko sa inyo? Ha? Ano dapat ko pa? Yung crisis na. Ano yun yan? Ano Crisis na